Hands-on demonstration on data processing and data management. School, year, and course columns. So now, go to our schools. So sa ating school, i-check lang natin kung anong mga schools yung kasama dun sa ating data validation. So, to do that, click lang po natin yung AC2, shift down. Ayan. Then, we go to Data tab, Data Validation. Tapos, itong ginawa po natin kahapon, nakalist siya, right? Ngayon, nakita na natin yung list na worksheet. I-refer na natin yung list na worksheet. So, pupunta po tayo sa ating source. Click natin yung box to the right. Ayan. Then, punta tayo sa lists, sample. Hanapin po natin yung schools. So, kung paano yung mga schools na pwede lang mag-apply sa ating scholarship application are from schools A, B, and C. So, i-highlight lang natin yung A, B, and C. Enter. Okay. Ayan. Okay po, wala pang changes, right? So, kung naalala po natin kahapon, pagpapalabas po natin ng circle, click lang po natin yung caret or yung downward arrow sa ating data validation. Then, we select cell invalid data. Ayan. So, now, binibilugan na Excel yung mga values na hindi school A, school B, and school C. So, now makikita natin we have school X, school Y, school Z. So, yung applicants na to, automatic out na sila. Pwede nyo silang i-hide, pwede nyo i-delete. Better yet, if hide nyo lang. Kasi, paano kung nag-iba naman yung policy or yung criteria natin sa ating scholarship application? Halimbawa, may nagbigay ng scholarship na yung nag-pledge. Halimbawa, may nag-pledge na private individual. Sabi na, gusto kong tulungan yung mga applicants na nag-aaral sa ganitong school, school X. Ayan, at least may data pa tayo at may pwede pa tayong i-contact ng prospect or yung possible uh, possible na scholar natin sa ating program. Okay po? Again, data validation, mas maganda if may list na tayo kasi natin kailangan i-type isa-isa, i-highlight na lang natin. So, balik ulit tayo naman sa year. Okay, our year, where did you get the list of sample? Ayan, may nagtanong. Okay po, so papalabasin po natin yung list ng sample. We right-click. Yan, right-click po tayo sa kahit anong worksheet sa ating workbook. Then, select po natin yung unhide. Sa unhide po, yan, wait lang, i-hide ko kasi originally naka-hide naman yan. Right-click, unhide. Kapag ina-unhide po natin siya, lalabas yung itong mga nakatagong worksheets. So, sa mga nakatagong worksheets, i-select po natin is yung list sample. Click OK. Ayan. So, may mag-add na list sample worksheet. Okay po? So, done po ba natin? Ayan. Okay, okay na daw po. So, we'll go back to our Scholar app worksheet. Ito na tayo sa year. So, we need to add another column kasi coded po siya. Yan. So, insert 17 underscore year underscore code. So, double click ulit. Lumabas yung code. Ayan. So, we'll type the formula. Again, check po natin yung ating data dictionary. Ano ibig sabihin ng codes na yun. Yan. So, year is technically 1 to 5, then 6 is others. Okay. So, we'll have to type equals if. Yan. If AD2 is equal to 1, the display niya is first. Ayan. Then, copy lang natin yung formula na to hanggang if. Alt enter. So, a new line on V. Then, we'll have to change to. Palitan natin ng second. And so on. Alt enter ulit. Third. Then, we have 4. Fourth. Enter fifth. And for sixth, we have, ano po ulit yan? Wait lang, blank ko muna. Kasi nakalimutan ko yung next.
Then we have the NA. Okay, so check ko po ulit sa itong data dictionary. 6 is others. So balikan ko po. Edit ko na lang yung others. So kindly copy na lang din po yung ating formula. Then paste sa ating cell AE2. Ayan. So once we press enter, ayan. Then to apply the rest the formula to the rest of the column, i-double click lang po yung ating lower right ating cell. Then ayan, nag-apply na po yung formula natin. Ayan. So next is, ayan, sak naman. Paano kung specific courses lang yung allowed na mag-apply dapat sa ating scholarship program? So again, data validation po ulit. So we click AF2, yung gamit na shortcut natin, Control Shift down. Ayan. Then, data validation. Punta tayo sa data tab. Then, data validation. Ayan. Select list. Tapos, source. Click natin yung formula bar. Then, yung box sa right side niya. So, yung sa formula bar natin, nasa list naman po siya. Ayan. Ito lang yung mga courses na pwede dapat mabigyan or mag-grant ng ating scholarship na slots. So, we press enter. Okay. Ayan. So, as you notice, wala ding changes. Sa year, ano po yung code niya? Ayan. Nasa ano po yan? Nasa data dictionary po yung codes ng ating year. And kindly copy na lang po yung ating formula na isi-send sa chat box. Ayan. So, galing lang po siya dun sa ating data dictionary. Na kapag yung year natin is 1, nakalagay na code, meaning po niyan is first year. Kapag 2, second, and so on. Ayan po. Okay, so balik po tayo sa ating course. Kapag nag-apply na po tayo ng data validation, seemingly mukhang walang masyadong changes, but wait until in-apply natin yung circle and valid data. Highlight ulit natin. Okay, wait lang. Nagam ulit yung Excel ko, wait. Ayan. So yun, once we apply the circle and valid data, binibilugan ulit na Excel yung mga values na hindi dapat i-consider for our scholarship program. So we have someone taking course I, then course K, ayan, J. Dapat yung for consideration lang natin is for courses A, B, and C. Ayan po. So pwede naman natin i-change yun. Kung halimbawa, nag-iba na hindi na course A, B, C, D yung consideration or ibang scholarship program to. Pwede tayong mag-add dito ng course I, then course J, and K, halimbawa. Tapos, yung i-highlight natin sa list, hindi na yung ABCD, instead, ito ng IGK. Then, that's for course.